Itong programa na ito ay ako po ang may panukala para yung serbisyong pangbarangay ay mailapit namin sa inyo. Kasi yung iba nating mga kabarangay, hindi sila makakuha ng mga dokumento sa barangay dahil nga po malayo. Yung iba nagsasabi walang pamasahe. So kami na po yung lumalapit sa inyo para dito pa lang pwede na kayong kumuha. Mas lalo na ngayon, early registration ng ating daycare center. O, yung mga kukuha ng indigency, pwede na nyo pong kunin dito. No, yung mga kukuha ng mga certification sa mga schools, kahit June pa yan yung enrollment, pwede nyo nang kunin kasi 6 months naman yung ating barangay certificate. No, yung sedula naman, 1 year po yan yung sedula natin. Huwag nyong ibibigay, kung maglo-loan kayo, huwag nyong isasubmit yung original na sedula. Kasi pag may pangangailangan na naman kayo, sa susunod na pupuntahan ninyo ng sedula, babalik na naman kayo sa barangay, kukuha na naman kayo ng sedula. Pabor po yun sa barangay kasi nga tataas yung budget natin sa barangay. No? Pero hindi po sayang yung budget natin. Alam nyo ba kung bakit? Meron tayong bagong ambulansya ngayon. At meron tayong bagong man-lifter. Yun. Yung mga taxes ninyo, doon po napupunta sa mga projects and programs. Kaya nga, sa mga susunod na araw, inumpisa na namin doon sa may Apolinario Robes Road. Nag-trim na kami doon nung mga puno. Kasi yung man-lifter na sinasabi ko, di ba yung may basket, yung gaya sa Meralco, na nag-trim ng mga puno. Meron na po tayo niyan dito sa Barangay Kaypian. Sa loob ng lungsod ng San Jose del Monte, Kaypian lang po ang meron man-lifter. Aside doon sa city. Siyempre yung city natin, meron sila. Pero sa mga barangay, Kaypian pa lang yung meron tayong man-lifter. No. Tapos yung ambulance natin, sira na yung isa. Kaya bumili na naman ulit tayo ng panibagong ambulansya natin. No. Pero yung paghiram naman nun, dapat naka-schedule. No. At depende kung talagang emergency, siyempre uunahin yung emergency. Halimbawa, meron kayong schedule ngayong araw na to, alas 10, para doon sa ambulance natin dahil ipapadialysis. Merong nadisgrasya, uunahin po yung nadisgrasya. No, kasi buhay yun. Yun, magpapacheck up pa lang naman o magpapadialysis. Pwede naman malate ng konti. Pero babalikan. Perfect yung mga kabarangay natin. Kasi nga, nagpa-schedule na kami ng 3 araw. Tapos ngayon yung schedule, bakit wala yung ambulansya? So baka may emergency talagang pinuntahan. Ano? So, ako po, nagpupunta talaga sa mga pieces dahil meron po akong 2 panukalang ordinansa. No, yung ating pamamahala sa pagsisinop ng basura ay ni-revise ko po ito. Dati ako rin po yung author niya noong 2010, pero kailangan ng i-revise. So ini-revise ko ngayon at nagdagdag tayo ng mga provision para maipatupad sa ating mga kabarangay. Ano-ano po yung mga provision? Di ba po, may programa tayo na best practice ng barangay, kaya tayo po ay nanalo last year ng 2nd place sa buong Region 3 pagdating po sa pagsisinop ng basura. No, ito po yung tinatawag na aling tindera. Si aling tindera, ultimong balat ng candy, ipunin po ninyo, wag nating itatapon sa Lionel. No, ipunin nyo balat ng candy, mga sachet ng kape, sachet ng shampoo, yung
sandbag, lahat ng mga plastic na hindi binibili ng junk shop, ipunin po ninyo at bibilhin po natin yan. No? Yes. At yung mga na ibebenta naman sa junk shop, ipunin din po ninyo. Pwede po nating palitan kung anong gusto nyo, bigas, asukal, kape, meron po tayo niyan. Kahit pumasyal kayo doon sa ating MRF, meron tayo doon mini tindahan. Apo. Para po dyan sa ating mga basura. Best practice natin, no? Yung pong aling tindera, basura ni Juan Palit Kalakal, ito po yung mga nabibenta sa junk shop. Kasi nga po, dapat ilesen na po natin yung pagpasok ng mga magbubuti sa inyong mga faces. Dahil minsan, hindi naman lahat, hindi ko nila lahat na magbubuti ay kumukuha ng hindi sa kanya. Ano? Tapos minsan, yung ating mga kabarangay, ibinibigay nila doon sa magbubuti yung kanilang basura. Tapos, magbubuti naman, itatapon sa kalsada yung basura. Ngayon, pag meron doon ticket or yung resibo ng tubig, Meralco, yung shopping, ay pag nahuli po yun, titikitan po namin. Gaya dito po, sa may tulay. Lagi pong may pampers dyan. Lionel, sa Lionel nyo na itapon yung pampers. No, nakikiusap po kami. Pag meron po kayong nahuli na nagtatapon dyan sa may tulay, kaagad nyo sa amin bibigyan. Bibigyan namin kayo ng 500. Wow! At titikita natin. Opo, taga Phase 4 ang natikita na namin dyan. Kasi hinuhulog lang nila dyan sa may tulay. Eh yun po yung pinagmumulan ng baha. No, di ba? Pag umuulan, grabe ang tubig dito sa Sapa hanggang doon sa Tawiran. Eh paano kung umahon na yan dito sa Kabahayan? Eh di tayo din yung mapiperwisyo. Yung mga kanin, huwag niyong itatapon dyan sa pinagdadaluyan ng drainage. Kasi po, bumabara din yan. No, marami kaming nakikita. Pag meron po kayong makita na nagtatapon doon sa drainage, ipagbigay alam nyo din po sa amin. Titikitan po natin. No? Kasi dapat manatiling malinis ang ating barangay. Meron tayong street sweeper. 14 yung street sweeper natin dyan sa mga main road. Dito, every Monday yan, meron tayong street sweeper. Ang problema, pag lagpas ng street sweeper, may tapo na naman. Huwag naman po sanang ganon. No, kasi dapat tayo dito sa Kaypian, kahit umikot po kayo sa mga ibang mga barangay, mas malinis pa yung Kaypian. Ipinagmamalakip ko po yan kasi araw-araw nasa ibang barangay ako. Nag-iikot kami. Pero dito sa Kaypian, hindi ganon karumi yung mga kalsada natin. Kaya mas malinis pa rin dito, pero hindi po natin yan mapaperfect. Kailangan lang nating tulong-tulong. Hindi natin kailangan na nililinis tapos dudumihan ulit. Sana gayahin natin dun sa Davao. No, kahit walang nakatingin, kahit walang pulis dyan sa kalsada, malinis. No, walang nagtatapon. Sana unti-unti natin mapakiusapan yung ating mga kabarangay na huwag naman po silang mananadya para dyan sa mga nagtatapon ng basura. Doon po sa may labasan, yung mga itinatapon doon, yung plastic ng sa malamig, may straw. Ayun. Kaya nagkaroon kami ng idea na yung mga napupulot naming straw doon, hinuhugasan namin at binebenta namin sa mga tindahan. Hindi, joke lang. Joke lang. Yung mga straw na yon, ginagawang bag. Ayun. Kaya meron tayo doon mga nakadisplay sa MRF dahil hindi lang po Kaypian ang dumadalaw doon. Iba't ibang bayan, iba't ibang lugar ang dumadalaw doon sa ating Eco Park.
Yung kaipian nga, konti lang nagdadayo doon sa Eco Park. Pero yung mga taga Pangasinan, madalas pong bisitahin yung ating Eco Park. Kasi nga po, meron tayong best practice din doon, yung biogas. Tayo din po sa buong San Jose del Monte, ang merong ganitong programa, yung biogas. Saan po ba galing yung biogas? Sa mga basura ninyong galing kusina, yung mga nabubulok na basura. Meron kaming composting doon. After na na-compost, ipinapakain namin doon sa biogas, nakakapag-produce ng apoy. Di ba po, nung kampanyahan dati, sabi ko, yung pangarap natin, magkaroon tayo ng biogas. Ngayon, meron na po tayong biogas. Yan po yung programa natin. Sa solid waste management, na yung nabubulok na basura natin ay nagbibigay ng apoy. Yun. Kaya hindi na kami bumibili ng M-gas doon o gasol sa MRF natin. Pwedeng magluto doon. Ngayon, kung gusto nyong mamasyal doon, o doon kayo magluto, magdala kayo ng lulutuin nyo. O libre lang yun kasi nga, hindi na tayo bumibili ng M-gas. At walang kuryente din yun. Yun lang yung mga nabubulok na basura ang inilalagay namin doon. No? So yun, kaya nananalo tayo. Ngayon, isa pang panukala o ordinansa na inihahain ko, yung pong naglalakad sa kalsada, 18 years old pataas, na nakahubad, half naked. Diba? Buti kung nakahubad na naglalakad, walang saplot, pwede yun. Pero yung kalahati lang, buti kung ganito sa akin kamacho. Pwede. Pero kung hindi naman, gusto nyo ba yon mga nanay? Yes! Yung lahat ng mga kalalakihan, maglalakad dyan sa kalsada, mga nakahubad. Pangit yun, di ba? Lalo na yung mga... dito sa barangay. Kasi dapat, ang trabaho ng kagawad ay magpanukala ng mga ordinansa. No? So kaya kada term dapat meron kang panukala na ordinansa. No? Kaya 6 na po. 6 ang aking ordinansa na panukala. Yung 4 dito approve na sa ating city government. Yung isa, yung pong pagtatatag ng ating Eco Park. Yung pangalawa, yung pong regulating video okay. Meron na po tayong ordinance niyan na dapat ang video okay ay alas 5 lang ng gabi, hapon, hanggang alas 10 ng umaga. May okasyon o wala. Pwede pong kumanta, pero alas 5 lang ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. No. Kahit Sabado, kahit Linggo, wala pong itatangi doon. Ngayon, doon sa mga nagpapaupa ng video okay, pag hinuli po ng ating barangay kasama ang pulis, ay kukumpiskahin po yung video okay. Oh. No. At kung may-ari naman kayo sa bahay, yung sound system nyo lang dyan, o di kukumpiskahin din. Yun po yung nakalagay doon sa batas natin, dito sa Kaipihan. At 5 to 10 p.m. lang. No? Opo, pwede kayong kumuha ng kopya dyan sa ating barangay. Isa pang ordinansa, yung stray animals, especially doon sa mga gumagalang aso. Kaya nga, meron na tayong dog catcher. Pag maraming aso na gumagala sa inyong lugar, pwedeng mag-request kasi hindi naman namin alam na doon pala sa lugar mo marami nang nakagalang aso. No? Pwede kayong mag-request para sabihin namin doon na bago kami manghuli, itali nyo ng mga aso nyo. Warning. Oo, ganun kasi yung nangyayari. Halimbawa, dito kami sa phase 2, manghuhuli. Wala ng aso.
puro na mga nakatali. Meron yatang nagbabalita na dyan manguhuli sa phase 2. No? Kaya, walang mahuli. No? Ngayon, kung mahuli man, halimbawa, kaya nga meron tayong dog registration. No? 100 pesos per dog. Tapos, 3 years na po mapapakinabangan. Every year o pwede bang every twice a year yung pag-inject? O 1 year? O once a year i-injectan? O 3 taon na libre. Tapos pag nagkasakit yung aso, pwedeng dalhin doon sa ating City Veterinary Hospital sa motor pool. Libre po yung check-up doon. Pero dapat Registered. rehistrado. May bakuna. No? Kasi pag walang bakuna, i-refer kayo doon sa private. Eh, mahal ang private. Na po? Yun. Tapos, ano pa? Yung... wala pa tayo nun. Yun nga. Pero yung ano po, yung sa half naked, ano yon? 18 pataas. Yung 17 pababa, hindi tayo pwedeng separate kasi yung paggagawa ng ordinansa para sa kanila dahil minor ni edad. Magulang po ang uhulihin. Apo. Siyempre, yung karamihan nagugubad ng Pwedeng magubad sa loob ng bahay or sa bakuran, hindi ka hulihin. Pero kung lumabas ka sa public, huli ka. Sa gabi, may nagpapakawala ng aso. Paano Yun yun lang, sa gabi, siyempre hindi naman pwedeng manghuli sa gabi. Baka sabihin ng mga mamamayan, nagnanakaw sila. Oo, hindi na po namin kasalanan yon kasi nakikiusap naman kami at saka meron tayong ordinansa. Ngayon, kung pinapawalan nila ng madaling araw, tapos pupunta doon sa kapitbahay na walang alagang aso, doon dudumi, picturean nyo para may evidence. Oo. Pag walang evidence, wala. Oo. Ng aso may rabies, nade-develop siya na dumadami yung aso kung gumagala, nakakakain ng mga kung ano-ano dyan sa labas. Pero pag nasa loob ng bahay, walang rabies yun, hindi siya active. Ganon din yung cancer, di ba? Pag yung cancer cell nabuhay, active yun. Kaya, dapat alagaan natin kasi nag-alaga tayo ng mga aso eh. Nag-alaga tayo, dapat maging responsive tayo.